Sa umagang iyon, ang karaniwang payapang baybay ng Agos Dilim sa San Mateo, Palawan ay biglang nabalot ng isang madilim na hiwaga. Bandang alas 5:30 ng umaga, isang mangingisda na nagngangalang Mang Carding ang nakatuklas ng isang bagay na palutang-lutang malapit sa mga batuhang korales. Sa una, inakala niyang ito ay bangkay lamang ng isang malaking isda o pagong. Ngunit habang papalapit ang kanyang maliit na bangka, unti-unti niyang naaninag ang hubog ng isang katawan ng tao, nakatihaya na tila isinuka ng dagat. Ang kalahati ng katawan nito ay natatakpan ng pinaghalong buhangin at mga damong dagat na inanod ng alon. Napasigaw si Mang Carding, ang kanyang tinig ay sinakop ng takot at dali-daling humingi ng tulong sa mga residente sa kalapit na baryo. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating na ang mga opisyal mula sa himpilan ng pulisya ng San Mateo. Agad silang naglagay ng police line at maingat na inalis ang katawan na napag-alamang isang lalaki na nasa edad 35. Walang anumang pagkakakilanlan sa biktima, tanging isang itim na pantalon ang suot nito at walang damit pang itaas. Ngunit ang pinaka-nakagigimbal sa lahat ay ang kakaibang simbolo na nakaukit o nakaguhit sa kanyang dibdib, isang perpektong bilog na may krus sa gitna. Hindi pa masiguro ng mga pulis kung ang marka ay resulta ng saksak mula sa isang matalim na bagay o sadyang ginawa matapos mamatay ang biktima. Ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, team mula sa Palawan Provincial Police Office ay masusing sinuri ang lugar, kinokolekta ang bawat posibleng ebidensya, kabilang na ang isang piraso ng abaka na lubid na natagpuan hindi kalayuan sa bangkay. Ang mga residenteng nagkukumpulan sa di kalayuan ay nagbubulungan, nagsasabing hindi nila kailanman nakita ang lalaki sa kanilang lugar. Isang matandang nagtitinda ng buko juice malapit sa dalampasigan ang nagsabi, "Hindi namin kilala yan, sir. Pero kagabi, may narinig kaming tunog ng motorsiklo na papunta sa direksyon ng dagat, mga bandang madaling araw na." Bihira mangyari iyon dahil wala namang lumalabas ng ganoong oras dito. Ang balita ng natagpuang bangkay ay mabilis na naging usap-usapan sa buong bayan. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na ito sa social media, kasama ang iba't ibang haka-haka at teorya. May mga nagsasabing ito ay may kaugnayan sa isang ritual, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay gawa ng isang nag-aaway na grupo. Hiniling ng pulisya sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at ipaubaya na lamang ang investigasyon sa mga otoridad. Hanggang sa oras na ito, ang bangkay ay dinala na sa Palawan Provincial Hospital para sa otopsya. Si Police Colonel Mateo Sandoval, ang hepe ng pulisya ng Palawan, ay nagpahayag na magsasagawa sila ng malalimang pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng kamatayan at ang pinagmulan ng misteryosong simbolo sa katawan ng biktima. Samantala, ang dalampasigan kung saan natagpuan ang bangkay ay mahigpit na binabantayan at pansamantalang isinara sa publiko. Ang tensyon at pangamba ay nananatili sa paligid, lalo na't may mga kumakalat na usapan na ilang residente raw ang nakakita ng kakaibang kislap ng liwanag sa kalangitan noong gabi bago ang insidente. Hindi pa ito kinukumpirma ng pulisya, ngunit tiniyak nilang imbestigahan ang lahat ng ulat upang malutas ang katotohanan sa likod ng kasong ito. Matapos matagpuan ang bangkay sa dalampasigan ng Agos Dilim, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong San Mateo. Ang baybayin na dating dinarayo para sa pangingisda at pamamahinga ay napalitan ng mga police line at nag-usyosong mga mamamayan. Simula tanghali ang lugar ay binantayan na ng mga armadong pulis. Ang SOCO team, kasama ang isang forensic pathologist mula sa Provincial Hospital, ay mabilis na kumilos. Dinala ang bangkay sa morgue at dumating ito bandang alas 10 ng umaga. Sa paunang pagsusuri, natuklasang may malalim na hiwa ang biktima sa dibdib na bumubuo sa simbolong bilog na may krus. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy kung ito isinadyang gawin bago o pagkatapos siyang mamatay. Ayon sa ulat ng pulisya, ang biktima ay may taas na humigit kumulang 5-7 kayumanggi ang balat at walang anumang ihi na nakuha sa kanyang bulsa. Tanging maliliit na piraso ng bubog at itim na buhangin ang nakakapit sa kanyang mga kamay na tila nagpapakitang sinubukan niyang lumaban o kumapit sa isang bagay bago bawian ng buhay. Sinimulan na ring kunin ang testimonya ng ilang saksi. Si Mang Carding, ang mangingisdang unang nakakita sa bangkay, ay nagsabing nakaamoy siya ng hindi pangkaraniwang lansa bago matanaw ang katawan. "Akala ko po may malaking isdang namatay na inanod lang. Pero nung nilapitan ko, napaatras ako bigla."
Malamig ang katawan, maputla, at may kakaibang guhit sa dibdib. Tumakbo po ako pabalik sa baryo, sabi niya habang nanginginig pa rin ang boses sa harap ng mga investigador. Hinala ng mga pulis, itinapon ang biktima sa dagat noong madaling araw at dinala ng agos patungo sa dalampasigan. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng investigasyon ay ang hindi kilalang simbolo. Hindi ito basta-bastang guhit lamang. Pinaghihinalaan ng mga pulis na ginamit ang isang matalim na bagay tulad ng kutsilyo o pako para iukit ito. Samantala, ang mga larawan ng simbolo na kumalat sa social media ay agad na naging viral. Maraming residente ang nag-isip na may kaugnayan ito sa mga ritual o paniniwalang mistiko. May ilang social media accounts pa nga na iniugnay ito sa mga katulad na insidente noong mga nakaraang taon sa ibang bahagi ng Palawan, kung saan may mga biktimang natatagpuan din na may kakaibang marka sa katawan. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga residente. Marami ang nagpasya na huwag munang pumalaot sa gabi, sa takot na baka sila ang susunod. Maging si Kapitan Elio, ang kapitan ng barangay, ay nakiusap na huwag munang lumapit sa dalampasigan ang sinuman. Umaasa kami na mananatiling kalmado ang lahat at iwasan ang paggawa ng mga walang basehang kwento. Ipaubayan na natin ito sa pulisya, mariin niyang sinabi sa mga mamamahayag. Nagsimula na ring magsiyasat ang mga pulis sa mga lugar na mailayong 2 kilometro mula sa pinangyarihan. Hinahanap nila ang anumang bakas ng sasakyan na posibleng dumaan bandang madaling araw, ayon sa testimonya ng mga nakarinig ng ugong ng motorsiklo. Ngunit hanggang sa paglubog ng araw, wala pa ring tiyak na resulta. Muling humarap sa media si Colonel Sandoval. Hinihintay pa namin ang kumpletong resulta ng otopsya para matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ang marka sa kanyang dibdib ay masusi pa naming pinag-aaralan. Kung ito ba ay simboliko o simpleng sugat lang mula sa karahasan. Lahat ng posibilidad ay bukas pa, matigas niyang pahayag. Pagsapit ng gabi, lalong naging tahimik ang San Mateo. Ang daan papunta sa dalampasigan ay isinara. Ngunit ang mga bulong-bulungan at takot ay patuloy na gumagapang. May ilang nagsasabi na ang simbolo sa dibdib ng biktima ay kahawig ng sagisag na ginagamit sa isang sinaunang ritual na matagal nang nawala sa lokal na kultura. Ang iba naman ay kumbinsidong ito ay mensahe mula sa isang partikular na grupo. Sa gitna ng iba't ibang espekulasyon at pangamba, walang tigil ang pulisya sa paghahanap kung sino ang biktima at ano ang kahulugan sa likod ng misteryosong marka sa kanyang katawan. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalalim ang misteryo. Kinabukasan, nananatiling balot ng tensyon ang San Mateo. Isang mahinang ambon ang bumuhos mula pa madaling araw, na tila nagdaragdag sa madilim na atmosfera sa paligid ng dalampasigan ng Agos Dilim. Ang mga pulis ay patuloy na nagbabantay, habang ang dilaw na police line ay nakalatag sa kahabaan ng baybayin. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa bahagyang amoy ng lansa mula sa natuyong dugo sa buhangin. Bandang 9:00 ng umaga, nagsimulang kumalat sa mga investigador ang paunang resulta ng otopsya mula sa Provincial Hospital. Ayon sa ulat, natuklasan ng forensic pathologist na ang biktima ay nagtamo ng malalim na hiwa sa dibdib at tiyan, kasama ang mga pasa sa liig na nagpapahiwatig ng pagtatangkang sakalin siya. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang kakaibang simbolo pa rin. Isang bilog na may linyang patayo at pahalang na bumubuo ng tila isang krus na may tuldok sa gitna. Ipinahayag ni E.C. Carlos Gomez, ang pathologist, na ang marka ay hindi basta-bastang sugat lamang. Ang mga hiwa ay may simetriko at pare-parehong lalim. Ibig sabihin, ginawa ito ng may buong kamalayan at hindi resulta ng aksidente o pagkakabangga, sabi niya sa isang nakasulat na pahayag. Muling nagsagawa ng masusing pagsisiyasat ang pulisya sa lugar. Sa paghahalughog nila sa layong 100 metro mula sa kinatagpuan ng bangkay, nakakita ang team ng mga bakas ng malalaking sapatos at gulong ng isang trail na motorsiklo na bahagyang natabunan na ng buhangin. Natagpuan din nila ang isang piraso ng itim na tela na may parehong simbolo na nakaukit sa dibdib ng biktima, nakabaon sa buhangin malapit sa isang malaking bato. Agad itong kinuha bilang ebidensya. Isang bagong teorya ang nabuo, ang biktima ay hindi lamang biktima ng ordinaryong krimen, kundi sangkot sa isang pangyayaring may simbolikong kahulugan, maaaring isang ritual, isang mensahe, o isang babala. Lalong natakot ang mga residente.
Isang matandang mangingisda na nagngangalang Mang Lando ang nagsabing bago ang insidente, nakita niya ang dalawang taong nakaitim malapit sa dalampasigan. Akala ko mga kabataang naglalasing lang, pero nung binati ko, hindi sila umimik at naglakad lang papunta sa tubig. Pagkatapos noon, umuwi na ako. Kinaumagahan, narinig ko na lang ang balitang may bangkay, kwento niya. Agad itong itinala ng mga investigador, bagamat kailangan pa ring beripikahin. Samantala, sa social media, laganap na ang mga larawan at video mula sa crime scene. Ang hashtags na bangkay sa Palawan at misteryosong simbolo ay naging trending sa mga lokal na platform. Maraming netizen ang nag-ugnay sa kaso sa mga kwentong kababalaghan sa Palawan. Mayroon pa ngang nag-ugnay nito sa alamat ng mga bantay dagat, mga espiritong pinaniniwala ang nagbabantay sa karagatan laban sa mga lumalabag sa mga sagradong tuntunin. Ngunit sinikap ng pulisya na manatiling rasyonal. Mariing sinabi ni Colonel Sandoval, hindi kami magpapadala sa mga haka-haka. Lahat ng impormasyon ay sinusuri namin batay sa siyentipikong ebidensya. Wala pang elemento ng kababalaghan sa ngayon. Gayunpaman, ang tono ng kanyang boses ay may diin at pag-iingat, na tila batid niyang ang kasong ito ay nagsisimula ng pumasok sa isang dimensyong hindi lubos na maipaliwanag ng lohika. Pagsapit ng hapon, isang malaking development ang natuklasan ng mga investigador. Sa pamamagitan ng fingerprint scanning, natukoy na ang biktima ay si Jose Joey de la Cruz, 34 taong gulang, na iniulat na nawawala ng kanyang pamilya 2 araw na ang nakalilipas. Si Joey ay nagtatrabaho bilang isang electronics technician at huling nakitang umalis ng bahay sakay ng kanyang motorsiklo. Ang motorsiklo ay hindi pa rin natatagpuan. Ang pamilya ng biktima na dumating sa morgue para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ay napahagulgol nang makita ang bangkay ni Joey. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid na si Ana, hindi kailanman nasangkot sa gulo ang kanyang kuya, wala itong kaaway at kilala bilang isang tahimik na tao. Ngunit nabanggit ni Ana na sa nakalipas na 2 linggo, tila balisa si Joey at madalas lumabas ng bahay tuwing gabi na sinasabing may kikitain lamang na matagal ng kaibigan. Nakatuon na ngayon ang investigasyon ng pulisya kung sino ang huling taong nakipagkita kay Joey bago siya mawala. Ang call log sa kanyang cellphone ay sinusuri na ng Cybercrime Unit. Ngunit ang nakapagtataka, hindi natagpuan ang cellphone sa pinangyarihan. Habang bumabagsak ang gabi, ang mga ilaw ng patrol car ay tanaw pa rin sa kahabaan ng baybayin. Ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy alat at tensyon na hindi pa rin humuhupa. Ang misteryo sa likod ng simbolo sa dibdib ni Joey ay naging isang malaking katanungan na nananatiling walang sagot, na tila may itinatagong mensahe mula sa isang tao o isang bagay. Nang gabing iyon, abala pa rin ang himpila ng pulisya sa San Mateo. Ang mga investigador ay walang humpay sa pagtatrabaho sa ilalim ng malamlam na ilaw ng fluorescent. Sa investigation board, nakapaskil ang malalaking larawan mula sa crime scene at ang misteryosong simbolo. Sa tabi nito, nakasulat ang pangalan, Jose Joey de la Cruz, 34 taong gulang, na may pulang linyang nagdudugtong sa iba't ibang tala, nawawala ng 2 araw, motorsiklo hindi pa rin natatagpuan. Simbolo nakapareho ng nasa tela, natagpuan. Oras ng kamatayan, tinatayang sa pagitan ng 1 oras at 3 oras. Sa labas ng gusali, mabigat ang langit ng San Mateo. Muling bumuhos ang ambon na nagdagdag sa madilim na aura ng kaso. Sinimulan ng mga investigador na balikan ang mga huling sandali ni Joey. Ayon sa kanyang kapatid na si Ana, noong gabi bago siya mawala, nakatanggap si Joey ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang tao. Sinabi lang daw nito, kailangan kong umalis saglit. May kikitain ako sa may dalampasigan. Ang mga salitang iyon ang naging unang mahalagang palatandaan. Agad humingi ng data ang pulisya mula sa telecommunication company. Mula sa pag-trace, natuklasang ang huling tawag ay nagmula sa isang unregistered prepaid number, binili lamang 1 araw bago ang insidente at ngayon ay hindi na aktibo. Natukoy din ng Cybercrime Unit na ang huling signal ng cellphone ni Joey ay nagmula sa paligid ng dalampasigan ng Agus Dilim, eksakto sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Pinatibay nito ang hinala na si Joey ay sadya at may kamalayang pumunta sa lugar na iyon, maaaring dahil sa isang patibong o tinawag ng isang kakilala.
Samantala, sa dalampasigan, muling nagsagawa ng pagsisiyasat ang forensic team gamit ang isang metal detector. Nakahanap sila ng isang maliit na piraso ng kinalawang na metal sa gitna ng buhangin. Hugis bilog ito, parang isang maliit na medalyon na may mga ukit na katulad ng simbolo sa dibdib ng biktima. Sa likod nito, may maliit na gasgas na nakasulat, ay 13. Wala pang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit hinala ng pulisya, bahagi ito ng isang kwintas o medalya. Nagdulot ito ng bagong katanungan, ang simbolo ba ay isang pagkataon lamang o isang pagkakakilanlan ng isang partikular na grupo? Inutusan ni Colonel Sandoval ang isang team na halungkatin ang mga lumang kaso na may katulad na katangian. Matapos suriin ang mga archives, natuklasan na noong 2019, may isang kakaibang kaso sa isla ng Cuyo. Isang lalaki rin ang natagpuang patay sa tabi ng dagat na may marka ng bilog sa kanyang balikat. Ang kasong iyon ay hindi kailanman nalutas. Ngayon, ang simbolo ay tila magkahawig. Sa kabilang dako, lalong nabalisa ang komunidad. Simula nang pumutok ang balita, marami ng residente ang piniling manatili sa bahay pagkatapos ng takip silim. Ang dalampasigan ng Agus Dilim, na dati isang lokal na pasyalan, ay iniwanan na. Ang ilang mangingisda ay pinagbawalan na ang kanilang mga anak na maglaro malapit sa tubig dahil sa takot na baka may nag-aabang. Mga kakaibang kwento ang nagsimulang kumalat. May nagsasabing nakakita sila ng isang taong nakaitim na nakatayo sa ibabaw ng malaking bato tuwing gabi. Mayroon ding nakarinig daw ng mga bulong malapit sa baybayin kapag low tide. Kahit hindi pa kumpirmado, ang mga ulat na ito ay lalong nagpatindi sa tensyon sa San Mateo. Muling nagbigay ng paalala si Kapitan Elio gamit ang speaker ng barangay hall. Nakikiusap po kami sa lahat na manatiling kalmado at huwag gumawa ng mga kwentong panakot. Nagtatrabaho po ang pulisya. Huwag na po tayong lumabas ng gabi kung hindi importante. Ngunit ang kanyang panawagan ay tila nilamon ng takot na mas mabilis kumalat kaysa lohika. Nang hapon ding iyon, natagpuan ng mga investigador ang motorsiklo ni Joey. Ito ay nasa isang nyugan, mga 3 kilometro mula sa dalampasigan at sira na. Ang nakapagtataka, sa tangke ng motor, may gasgas na kaparehong simbolo na inukit gamit ang isang matulis na bagay. Walang malinaw na fingerprint, tanging mga bahid ng putik at damong dagat. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpatibay sa hinala na ang salarin ay may partikular na layunin, hindi lamang basta-bastang pagpatay. Ang lahat ng marka, sa dibdib ng biktima, sa itim na tela, at sa motorsiklo, ay nagpapakita ng intensyon, marahil isang mensaheng nais iparating. Sa forensic lab, ipinakita ni Eve C. Gomez ang resulta ng pagsusuri sa sugat. Ipinunto niya na ang hiwa sa dibdib ay may pare-parehong lalim at anggulo sa bawat linya, na nagpapahiwatig na ang gumawa nito ay may mataas na antas ng kasanayan. Hindi ito gawa ng isang amateur. Alam ng gumawa nito ang anatomiya ng katawan ng tao, sabi niya sa seryosong tono. Samantala, umiiyak na humarap sa media si Ana. Hindi masamang tao ang kuya ko. Technician lang siya. Kung may problema man siya, bakit kailangang ganito? Bakit kailangang lagyan pa ng simbolo, sabi niya habang humahagulgol. Ang mga manonood ay nagsimulang magtanong, sino nga ba talaga si Joey de la Cruz? Bakit siya ang naging target ng isang ganito kabrutal at kakaibang pagpatay? Sa gitna ng katahimikan ng gabi na bumalot sa San Mateo, lumabas ang isang chismis na si Joey daw ay tumulong minsan na ayusin ang communication device ng isang dayuhan na pansamantalang nanirahan sa kalapit na bayan. Ilang araw matapos iyon, ang dayuhan ay biglang nawala na lang na parang bula. Sinusubaybayan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon nito sa misteryosong simbolo. Sa investigation board, ang mga pulang sinulid ay nagsisimula ng bumuo ng isang pattern, ang simbolo, ang biktima, at ang mga baybayin sa paligid ng Palawan. Ngunit sa bawat misteryong unti-unting nalulutas, isang bagong tanong na mas madilim ang lumilitaw. Ano ang ugnayan ng simbolo ng liblib na baybayin ng Agus Dilim at ng dayuhang minsang dumating sa bayan? At ang mas nakakatakot, ito na ba ang simula ng isang mas malaking serye ng mga pangyayari? Ang imbestigasyon sa pagpatay kay Joey de la Cruz ay lumayo na sa paunang hinala. Matapos matuklasan ang pagkakahawig ng simbolo sa katawan ng biktima sa isang markang natagpuan sa Cuyo ilang taon na ang nakalipas,
isinangguni ng pulisya ang kaso sa mga historiador at antropologo mula sa Palawan State University. Hiniling sa kanila na tulungang alamin ang kahulugan ng misteryosong simbolo na tila siyang susi sa buong kaso. Sa isang meeting room sa himpilan ng pulisya, lahat ay tahimik habang isang senior na propesor na nagngangalang E.C. Franz Laturaque, isang eksperto sa simbolismo ng kultura ng Palawan, ang nagpapakita ng kanyang pagsusuri. Sa projector screen, kitang-kita ang imahe ng simbolo, isang bilog na may krus sa gitna at isang maliit na tuldok sa sentro. Hindi ito basta-bastang simbolo, marahan niyang sinabi. Sa mga sinaunang kasulatan mula pa noong ika-17 siglo, ang markang ito ay tinatawag na selyo ng dagim. Sinasabing ginagamit ito ng isang lihim na grupo ng mga tagapagbantay ng mga sinaunang ruta sa dagat. Ngunit mula pa noong panahon ng kolonyalismo, ang simbolo ay itinuring ng nawala. Nagkatinginan ang mga investigador. Ayon kay E.C. Laturaque, ang simbolo ay ginagamit noon upang markahan ang mga taong itinuturing na lumabag sa isang sagradong panunumpa sa dagat, mga nagtaksil sa pangako sa mga ninuno o lumapastangan sa mga sagradong hangganan ng karagatan. Pero moderno na ang panahon ngayon. Mahirap paniwalaan na muli itong ginagamit. Maliban na lang kung may isang taong sadyang binubuhay ang lumang paniniwala, marahil para manakot. Ang pahayag na iyon ang naging malaking pagbabago sa direksyon ng investigasyon. Nagsimulang isaalang-alang ng pulisya ang posibilidad na ang salarin ay bahagi ng isang grupo na nagtatago sa likod ng isang sinaunang tradisyon. Itinuon ang paghahanap sa mga baybaying lugar kung saan malakas pa rin ang mga tradisyong pandagat. Nang sumunod na gabi, isang team ang nagsiyasat sa mga dalampasigan at bakawan sa paligid ng Agos Dilim. Sa kanilang paghahalughog, natagpuan nila ang isang lumang kubo na gawa sa kahoy sa gitna ng mga bakawan. Sa loob, may mga gamit sa pangingisda, itim na kandila, at isang luma at gusot na papel na may guhit ng parehong simbolo. Sa isang sulok, may nakasulat gamit ang uling, ang lumabag sa pangako sa dagat ay mamarkahan. Kinilabutan ang mga pulis sa kanilang nabasa. Agad nilang kinuha ang mga ebidensya habang pinalawak pa ang paghahanap. Kinaumagahan, isang bagong ulat ang lumabas. Isang mangingisda na nagngangalang Jacobus Patiasina ang umaming nakita niya si Joey na pumunta sa dalampasigang iyon 2 gabi bago siya natagpuang patay. Kasama raw niya ang 2 lalaking nakaitim at may dalang malaking bag. Tinawag ko sila pero hindi sila sumagot. Nakatayo lang sila malapit sa malaking bato. Tapos, parang may ibinabaon sila sa buhangin, sabi ni Jacobus. Nang suriin ng pulisya ang lugar na tinutukoy, natagpuan nila ang isang bahagi ng buhangin na tila bagong hukay. Sa ilalim nito, may isang malaking bote na mailamang kinalawang na metal at isang nakarolyong papel. Nang buksan, ang papel ay naglalaman ng parehong simbolo, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang sulat sa sinaunang tagbanwa, ang 3 tanda ay lumitaw na. Yumanig sa mga investigador ang mensaheng iyon. Ibig sabihin ba nito ay may 2 pang naunang insidente? Kung nasaan ang mga naunang biktima? Muling hinalungkat ng mga investigador ang mga police archives. Sa mga internal records, natagpuan ang 2 hindi nalutas na ulat. Noong 2019 sa Cuyo, isang lalaking biktima ang natagpuan sa tabi ng dagat na may marka ng bilog sa balikat. Noong 2022 sa Busuanga, isang mangingisda ang natagpuang palutang-lutang na may hiwa ng krus sa likod. Ang 2 kaso ay hindi pinag-ugnay dahil itinuring na magkahiwalay na insidente. Ngunit ngayon, sa paglitaw ng 3 biktima sa San Mateo at sa mensaheng P ang 3 tanda ay lumitaw na, lahat ay tila bahagi ng isang serye. Nagsimulang ibalita ng media ang hinala ng isang serial killing key na may kinalaman sa sinaunang ritual. Naglabasan ng mga headlines sa iba't ibang news portal, Palawan sa ilalim ng misteryo ng dagat, kaso ng madugong simbolo, muling nagbabalik, 3 isla, 3 biktima, 1 tanda, sino ang nasa likod nito? Mabilis kumalat ang balita, na lalong nagdulot ng pangamba sa publiko. Naglabas ng opisyal na pahayag ang lokal na pamahalaan, hinihiling sa mga residente na huwag magpanik at iwasan ang pagpapakalat ng mga usapang kababalaghan. Ngunit hindi ito gaanong nakatulong. Sa social media, nagsulputan ang mga conspiracy theory, mula sa isang lihim na kulto, paghihiganti ng mga ninuno, hanggang sa mga ipinagbabawal na ritual.
Nang gabing iyon, habang muling sinusuri ng mga investigador ang dalampasigan kung saan natagpuan si Joy, isa sa mga miyembro ng team ang nakapansin ng isang bagay na hindi nila nakita noon. Isang malabong sulat sa isang malaking bato na bahagyang natatakpan ng lumot. Matapos linisin, kitang-kita ang maliliit na letra na isinulat gamit ang tila pinatuyong dugo. Ang susunod ay hindi na matatagpuan. Natahimik ang lahat sa kanilang natuklasan. Maging ang tunog ng alon ay tila isang babala. Agad inutos ni Colonel Sandoval ang mahigpit na pagbabantay sa lahat ng baybayin ng Palawan at pagmonitor sa mga ulat ng mga nawawalang tao. Batid niyang ang kaso ay hindi pa tapos, marahil, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa kanilang bahay, nakatulala si Ana habang tinititigan ang litrato ng kanyang kuya. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Sa labas, umaalingaw-ngaw ang tawag para sa pagdarasal, ngunit ang kanyang puso ay hungkag. Kakatanggap lang niya ng isang anonymous na text message sa kanyang cellphone, hindi ang kuya mo ang una at hindi rin siya ang huli. Walang numero ang nagpadala na maaaring i-trace. Ngunit para kay Ana, hindi lamang ito isang banta, kundi ang simula ng isang bagong kabanata ng teror na hindi pa alam ang katapusan. Ang gabi sa San Mateo ay lalong naging tahimik. Ang mga alon ay dahan-dahang gumugulong, dala ang mga lihim na hindi pa nasasabi. Sa pagitan ng dilim at ng hamog ng dagat, may isang bagay na naghihintay, isang bagay na mas matanda pa sa lohika at mas mapanganib kaysa sa tao mismo. 3 araw na ang lumipas mula ng yugyugi ng kamatayan ni Joey de la Cruz ang San Mateo, ngunit sa halip na humupa, lalo pang lumalim ang misteryo. Gabit araw na nagtatrabaho ang pulisya, habang ang mga residente ay patuloy na binabagabag ng takot. Ang dalampasigan ng Agus Dilim ay tuluyan ng isinara sa publiko, binabantayan ng mga armadong opisyal. Ngunit hindi napigilan ng pagbabawal ang mga usap-usapan na gumagapang sa mga mamamayan na ang dagat doon ngayon ay naglalaman ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa investigation room, nakatitig si Colonel Sandoval sa isang malaking mapa ng Palawan na puno ng mga pulang pin. Isang pulang linya ang nag-ugnay sa 3 lokasyon, Cuyo, Busuanga at ngayon, San Mateo. Bumubuo ito ng isang perpektong tatsulok sa gitna ng karagatan. Hindi ito nagkataon lang, bulong niya sa kanyang team. May pattern at may isang taong sinusubukang magpadala ng mensahe. Samantala, ang kaisa-isang saksi na nagbigay ng mahalagang impormasyon, si Jacobus pati Asina, ang mangingisdang nakakita kay Joey kasama ang 2 misteryosong lalaki, ay iniulat na nawawala. Ang kanyang asawang si Maria ay dumating sa himpilan ng pulisya na maputla ang mukha. Pumalaot po siya kahapon ng hapon. Karaniwan, gabi pa lang, umuuwi na siya, pero hanggang kaninang umaga, hindi pa bumabalik ang bangka niya, nanginginig niyang sabi. Agad na ipinadala ang isang search and rescue team para suyurin ang silangang bahagi ng karagatan ng San Mateo. Matapos ang 6 na oras na paghahanap, natagpuan ang bangka ni Jacobus na palutang-lutang malapit sa isang maliit at hindi tinitirhang isla na tinatawag na Isla Hukay. Sa loob nito, tanging isang flashlight na bukas pa at isang lambat na hindi pa naihagis ang natagpuan. Ngunit sa gilid ng bangka, may isang maliit na ukit ng parehong simbolo na nasa dibdib ni Joey. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdagdag ng panik. Ngayon, pati ang unang saksi ay naglaho na ng walang bakas, nag-iwan ng parehong marka. Naniniwala ang ilang residente na ang dagat ay naniningil na ng susunod na biktima. Nang gabing iyon, nagdala ng nakakakilabot na lamig ang hangin mula sa dagat. Bumalik ang mga investigador sa dalampasigan ng Agus Dilim na mailimitadong ilaw. Ang sinag ng kanilang mga flashlight ay sumasayaw sa mga alon, habang ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng mga kuliglig. Bigla, isa sa mga opisyal, si Police Corporal Alfaris, ay nakakita ng isang bagay na kumikinang sa pagitan ng mga bato. Nang lapitan, ito pala ay isang malaking bote na inanod sa gitna ng mga damong dagat. Sa loob ng bote, may isang nakarolyong papel na may kupas na pulang tinta. Nang buksan, ang nakasulat ay, ang dagat ay saksing magsasalita, ang gabi ay hihilahin paloob. Lahat ng naroroon ay natahimik. Walang nangahas magsalita. Agad nilang dinala ang bote sa headquarters para suriin. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari nang buksan ang papel sa loob ng opisina. Ang pulang tinta sa mga letra ay unti-unting kumupas na tila nawawala kapag nasisinagan ng hangin.
Kinaumagahan, sinimulan ng pag-usapan ng national media ang kaso. Ang mga headline ay nagsasabing, misteryo ng simbolong pagpatay sa Palawan, sa pagitan ng ritual at sinaunang paghihiganti. Mga mamamahayag mula sa iba't ibang lungsod ang dumating na nagpuno sa harap ng himpilan ng pulisya ng mga kamera at mikropono. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng mga otoridad. Maikli lamang ang sinabi ni Colonel Sandoval, inaalam namin ang posibleng koneksyon ng tatlong kaso sa iba't ibang isla. Hinihiling namin sa publiko na huwag munang gumawa ng konklusyon hanggat walang opisyal na resulta. Gayunpaman, dahil sa pressure mula sa publiko, lalong naging maigting ang investigasyon. Isang joint task force mula sa SFE Regional Office ang ipinadala. Sinimulan nilang kolektahin ang data ng mga naunang biktima upang maghanap ng pagkakatulad. Mula sa resulta ng forensics, natuklasan ang isang kakaibang pattern. Bawat sugat na simbolo ay may magkakaparehong sukat at lalim na tila gawa ng iisang kamay. Sa kabilang banda, si Ana, ang kapatid ni Joy, ay nagsimula ng makaranas ng terror. Isang gabi, nakarinig siya ng katok sa kanilang pinto bandang 11:00. Nang buksan niya, walang tao, tanging isang piraso ng papel ang nakasingit sa ilalim. Ang sulat ay pino, gamit ang itim na tinta, hindi ka dapat nagsalita sa telebisyon. Alam ng dagat kung sino ang lumalabag. Napasigaw sa takot si Ana at agad itong iniulat sa pulisya. Ngunit nang dumating ang mga investigador, ang papel ay nawawala na, kahit nakalalagay pa lang niya nito sa mesa. Walang anumang fingerprint na naiwan. Sa mga sumunod na gabi, nagsimulang managinip si Ana ng mga kakaibang bagay. Nakikita niya ang kanyang kuya na naglalakad sa dalampasigan sa gitna ng hamog, nakatitig sa dagat na may bukas na sugat sa dibdib. Sa likod niya, may mga nakatayong anino na walang mukha, lahat ay maisuot na kwintas na metal na may parehong simbolo. Ilang araw ang lumipas, ang investigasyon ay napunta sa Isla Hukay, kung saan natagpuan ang bangka ni Jacobus. Ang isla ay maliit, puro gubat at bato lamang. Ngunit naniniwala ang mga lokal na mangingisda na ang islang iyon ay dating lugar ng mga ritual maraming taon na ang nakalipas. Isang team ng pulis at mga arkeologo ang pumunta roon sakay ng isang speedboat. Pagdating nila, natagpuan nila ang isang pabilog na hanay ng mga bato sa gitna ng isla. Doon, may mga nakatambak na bungo ng mga hayop dagat, malalaking kabibe, at sa gitna, isang piraso ng kahoy na may malinaw na ukit ng parehong simbolo. Sa likod ng pinakamalaking bato, natagpuan ng pulisya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanilang mga puso, isang luma at itim at puting litrato. Sa litrato, may 5 lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, nakatayo sa tabi ng dagat na may parehong simbolo sa kanilang mga dibdib. Sa likod ng litrato, may sulat kamay na nakasulat, unang kasunduan, 1984. Isang petsa na halos 4 na dekada na ang nakalipas. Natanto ni Colonel Sandoval na ang kasong ito ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan. May isang bagay na matagal nang nangyayari, marahil dekada na kinasasangkutan ng simbolo ng dagat at ng mga misteryosong pagkamatay sa Palawan. Tinitigan niya ang karagatan mula sa bangka ng may mabigat na isipan. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy alat at isang bagay na hindi nakikita. At sa gitna ng mga alon na humahampas sa mga bato, may narinig siyang tila isang bulong, dahan-dahang binabanggit ang kanyang pangalan, Sandoval. Sandoval. Mabilis siyang lumingon. Walang sinuman. Tanging ang madilim na dagat na kumikinang sa ilalim ng hating buwan. Ngunit sa malayo, sa gitna ng mga alon, isang anino ang gumalaw, malabo, bago tuluyang naglaho. Natila ang dagat mismo ay may itinatago. O may isang taong naghihintay ng susunod na pagkakataon. Ang bukang liwayway sa San Mateo ay hindi na katulad ng dati. Kulay abo ang langit at isang makapal na hamog ang nakabitin sa ibabaw ng dagat. Mula sa pantalan, kararating lang ng speedboat na nagdala sa team mula sa Isla Hukay. Sa bangka, mahigpit na hawak ni Colonel Mateo Sandoval ang itim at puting litrato na kanilang natuklasan, ang larawan ng 5 misteryosong lalaki mula 1984 na may parehong simbolo sa dibdib. Hindi ito aksidente, bulong niya. 40 taon at muling lumitaw ang parehong simbolo. Ang litrato ang naging pinakamahalagang ebidensya. Ngunit sa likod nito, may nakasulat na mas nakakakilabot, unang kasunduan,
upang ang dagat ay manatiling payapa. Agad ipinadala ng mga investigador ang litrato sa forensic laboratory sa Maynila para sa pagsusuri. Ang paunang resulta ay nagpapatunay na ang litrato ay tunay. Sa pamamagitan ng facial reconstruction technology, isa sa mga mukha sa larawan ay may 87% pagkakatugma sa profile ng isang matandang pinuno ng isang katutubong komunidad na nagngangalang Apo Julian. 78 taong gulang na ngayon. Agad na hinanap ng team ang kinaroroonan ni Apo Julian. Siya ay nakatira sa isang simpleng bahay na kahoy sa gilid ng isang burol, mga 40 minuto mula sa sentro ng bayan. Nang matagpuan, ang matanda ay tila mahina na, naglalakad gamit ang isang tungkod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, na tila may itinatagong karunungan na mas matanda pa sa kanyang edad. Nang ipakita ng pulisya ang litrato, matagal itong tinitigan ni Apo Julian ng walang imik. Sa wakas, nagsalita siya, ang kanyang boses ay mababa at mabigat, tulad ng alon sa gabi. Hindi ninyo dapat hinuhukay ang nakaraan ng dagat, sabi niya. May mga bagay na ibinaon sa isang dahilan. Ano ang ibig sabihin ng unang kasunduan? Sino ang mga nasa litratong ito? Tanong ni Colonel Sandoval. Huminga ng malalim si Apo Julian. Hindi iyan kasunduan sa pagitan ng tao at tao, anak. Iyan ay kasunduan sa pagitan ng tao at ng dagat. Ayon sa kanyang kwento, noong 1984, 5 pinuno ng mga komunidad sa baybayin mula sa 3 isla, Cuyo, Busuanga, at San Mateo, ang nagsagawa ng isang lihim na ritual sa Isla Hukay para patahimikin ang dagat na noon ay madalas lumamon ng mga bangka ng mangingisda. Naniniwala sila na ang dagat ay may hindi nakikitang tagapagbantay na humihingi ng isang tanda ng kasunduan upang hindi lumagpas sa hangganan ang mga tao. Ang simbolo ay ginawa bilang isang pangako, patuloy ni Apo Julian. Sinumang lahi nila ang lalabag ay muling mamarkahan ng dagat. Natahimik ang lahat. Tinitigan siya ng masuri ni Colonel Sandoval. Kung gayon, sinasabi mo na ang pagkamatay ni Joy ay parusa mula sa dagat. Tumingin pabalik si Apo Julian ng walang ekspresyon. Hindi ko alam kung dagat, tao, o isang bagay sa pagitan ng dalawa. Ngunit ang tandang iyan ay lumilitaw lamang kapag ang kasunduan ay nilabag. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng malaking dilema sa mga investigador. Sa isang banda, nahaharap sila sa isang malakas na paniniwalang katutubo. Ngunit sa kabilang banda, ang mga pisikal na ebidensya ay nagpapakita ng pagkakasangkot ng isang tunay na tao. Sinimulan ng pulisya na suriin ang genealogy ng mga biktima, at dito lumabas ang pinakagulat-gulat na katotohanan. Si Joy de la Cruz, ang ikatlong biktima, ay apo ni Taher de la Cruz, isa sa 5 lalaki sa litrato ng unang kasunduan. Ibig sabihin, lahat ng mga naunang biktima, sa Cuyo man o sa Busuanga, ay may dugong nagmula rin sa 5 pinunong iyon. Lahat sila ay mga inapo ng kasunduan sa dagat. Nang malaman ang katotohanang iyon, ganap na nagbago ang malaking mapa sa investigation room. Ang mga pangalan ng mga inapo ng 5 lumagda ay isa-isang itinala. May mga nabubuhay pa sa Palawan, habang ang iba ay lumipat na sa ibang lugar. Ngunit ang pattern ay malinaw na malinaw. Bawat biktima ay namatay na may pagitan na 3 taon sa bawat kaso, na may parehong marka sa katawan at simbolikong mensahe. Kaya't isang bagong tanong ang lumitaw, mayroon bang isang tao, marahil isang tagapagmana ng lumang paniniwala, na ngayon ay nagpapatuloy sa kasunduang iyon gamit ang dugo? Samantala, lalong naging histerikal ang publiko. Sa social media, kumalat ang tsismis na ang kisumpa ng dagat ay hahanap na ng ika-4 na biktima. Ang ilang residente ay nagsagawa pa ng maliliit na ritual sa dalampasigan, nag-aalay ng bulaklak at nagdarasal na sana ihuwag nang maningil pa ang dagat. Ngunit sa gitna ng panik, isang lokal na investigative journalist na nagngangalang Marco Aguilar ang nagsabing may natuklasan siyang maaaring magbago sa direksyon ng investigasyon. Ipinakita niya ang isang satellite photo ng Isla Hukay at mga karatig lugar nito. Mula sa itaas, ang pormasyon ng mga batong korales sa paligid ng isla ay bumubuo ng isang kapansin-pansing pattern, isang higanting simbolo na kapareho ng marka sa katawan ng mga biktima. Ang simbolo ay malinaw lamang na nakikita kapag totally low tide. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito, ngunit tinatayang daan-daang taon na itong naroon. Tingnan ninyo ito, sabi ni Marco habang pinalalaki ang imahe. Ang gitnang bahagi, na parang tuldok,
iyon ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Joey. Natigilan si Colonel Sandoval na tila ang dagat mismo ang nagtatago ng mapa ng kamatayan. Ngunit bago pa man makapagsagawa ng karagdagang investigasyon, isang bagong balita ang dumating, ang bahay ni Apo Julian, ang matandang saksi sa kasaysayan ng kasunduan, ay natupok ng apoy noong madaling araw. Nang dumating ang mga bumbero, abo na lamang ang natira. Sa gitna ng mga nasunog na kahoy, natagpuan ang kanyang tungkod na nakatayo pa rin, at sa sahig, may simbolo na inukit gamit ang uling. Walang bakas ni Apo Julian, walang senyales ng paglaban. Tila naglaho na lamang siya. Nakatayo si Colonel Sandoval sa harap ng mga guho kinaumagahan, tinititigan ang mga abong umuusok pa. Sa kalangitan, ang mga ibon ay umiikot ng walang tunog. Sa ilalim ng kanyang hininga, bumulong siya, kung ito nga ay isang kasunduan, sino ang naniningil pa rin hanggang ngayon? Muling umihip ang hangin mula sa dagat, dahan-dahang gumulong ang mga alon. At sa di malamang dahilan, mula sa malayo, may narinig siyang tila isang tinig na tumatawag, mahina, mahaba, at umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang pangalan, Joy. Pagkatapos katahimikan. Tanging ang dagat na patuloy na humihinga, itinatago ang kanyang mga lihim, na tila sanay na mula pa noong unang gumawa ng pangako ang tao sa kanya. Kinaumagahan, lalong naging madilim ang San Mateo. Ang langit ay kulay abo at isang makapal na hamog ang nakabitin sa ibabaw ng look. Walang mangingisdang nangahas pumalaot. Ang mga bangka ay nakatali sa pampang, walang galaw, na tila alam din nilang ayaw magpaistorbo ng dagat. Ang himpilan ng pulisya ay naging sentro ng atensyon ng bansa. Ngunit walang sinuman ang pinayagang lumapit sa lugar ng investigasyon. Tinanggihan ni Colonel Sandoval ang lahat ng panayam. Maputla ang kanyang mukha at namumula ang mga mata dahil sa 2 gabing walang tulog. Simula nang masunog ang bahay ni Apo Julian, nagbago ang direksyon ng investigasyon. Hindi na ito simpleng pagpatay, kundi isang bagay na mas matanda, isang bagay na ayaw ipagalaw ng tao. 8:00 ng umaga, natagpuan ng forensic team ang mga bakas ng basang paa malapit sa mga guho ng bahay ni Apo Julian. Kakaiba, dahil tuyo na ang lupa sa paligid mula pa madaling araw. Ang mga bakas ay iisa lang ang direksyon, papunta sa gubat sa likod ng bahay. Sa dulo ng mga bakas, natagpuan nila ang isang lumang lapida na halos natabunan na ng lumot. Nakaukit dito ang pangalan, Tahir de la Cruz, 1985. Natahimik si Colonel Sandoval. Si Tahir ang lolo ng unang biktima, si Joy. Sa ilalim ng lapida, naroon ang parehong simbolo, bilog na may krus at tuldok. Ngunit sa ibaba nito, may bagong ukit, 3 maikling linyang magkakatabi, na tila may binibilang. Ito ba ang bilang ng mga biktima? Bulong ng isang investigador. Mahinang sumagot si Sandoval, 3. At baka hindi pa tapos. Samantala, si Ana de la Cruz ay nasa ilalim na ng proteksyon ng pulisya. Inilagay siya sa isang safe house. Ngunit hindi nabawasan ang kanyang takot. Madalas siyang magising sa gabi dahil sa tunog ng alon, kahit na malayo ang bahay sa dalampasigan. Minsan, pakiramdam niya ay may tumutulong tubig alat mula sa bubong kahit tirik ang araw. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Nang sagutin niya, narinig niya ang boses ng isang matandang lalaki, "Mapipigilan mo pa ito, anak, pero paubos na ang oras." Bago pa makapagtanong si Ana, naputol ang linya. Biglang namatay ang kanyang cellphone. Nang suriin kinaumagahan, natuklasan ng pulisya na ang baterya nito ay natunaw, na parang nasunog mula sa loob. Nang hapon ding iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa himpilan, isang matandang pari na nagngangalang Padre Agustin Reyes, ang pinuno ng isang lumang simbahan sa kalapit na bayan. May dala siyang isang makapal at maalikabok na aklat. Alam kong parang kabaliwan ito, pero ang simbolong iyan ay lumitaw na daan-daang taon na ang nakalipas, bago pa ang 1984, sabi niya. Ang aklat ay naglalaman ng mga kopya ng kasulatang Dutch mula sa mga archives ng simbahan noong 1786. Nakasaad doon na isang grupo ng mga misyonero at manlalayag ang nakatuklas ng isang katutubong grupo sa Palawan na sumasamba sa isang espiritu ng dagat na tinatawag na diwa ng ugat, na pinaniniwala ang tagapamagitan ng tao at karagatan.
Gumawa sila ng isang kasunduan upang manatiling payapa ang dagat, sa kondisyon na sa bawat ilang dekada, isang inapo ang iibabalikti sa dagat. Matagal na tinitigan ni Colonel Sandoval ang pahina. Ibalik sa dagat, mahina niyang tanong. Tumango ang pari. Hindi nila ito tinatawag na biktima, kundi tawag ng dugo. Kung mailahing lumabag, mamarkahan ito ng dagat. Sa pamamagitan man ng kalikasan o ng kamay ng tao. Nang gabing iyon, mas naging tahimik ang himpilan ng pulisya. Sa kanyang opisina, mag-isang nakaupo si Sandoval, tinititigan ang simbolo na ngayon ay nakaguhit ng malaki sa isang whiteboard. Sa ilalim nito, isinulat niya ang mga pangalan ng mga biktima, taon ng kamatayan at lokasyon. Ang mga pulang linya ay nag-ugnay sa tatlo, bumubuo ng perpektong tatsulo. Alam niyang kung totoo ngang ito ay tawag ng dugo, ang susunod na biktima ay nakatakda na. Ang tanong, sino? Hating gabi, nakatanggap si Sandoval ng ulat mula sa mga nagbabantay sa dalampasigan. Ang mga ilaw ng patrol ay biglang namatay lahat ng sabay-sabay. Maya-maya, may narinig silang tunog na parang isang mahabang plauta mula sa gitna ng dagat. Walang bangka, walang mangingisda, tanging ang tunog na iyon ang tumago sa hamog at huminto eksaktong 12:00. Kinaumagahan, habang sinisinaga ng araw ang baybayin, natuklasan ng mga opisyal ang isang bagay na nagpatigil sa kanilang paghinga, isang upuang kahoy sa tabi ng dagat na may nakasabit na asul na college jacket. Sa ilalim ng upuan, nakasulat sa basang buhangin, ang ika-4 ay tinawag na. Walang katawan, walang bakas ng paa. Tanging ang jacket na basa at amoy dagat. Matapos suriin, ang jacket ay pag-aari ni Andreas Latopono, apo ni Apo Julian, ang matandang nawala matapos ang sunog. Sumabog ang balita. 4 na biktima, lahat ay inapo ng 5 lumagda sa unang kasunduan. Humihingi ng sagot ang publiko, ngunit walang maibigay ang pulisya, kundi mga marka, simbolo at balita ng pagkawala. Alam ni Sandoval na hindi na ito maipapaliwanag ng agham lamang. Kaya nang gabing iyon, bumalik siya sa Isla Hukay kasama ang 2 tauhan. Malakas ang alon at ang langit ay madilim na walang bituin. Nagsindi sila ng sulo at tinahak ang mabatong baybayin. Sa gitna ng dilim, nakita nila ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Ang malaking bato sa gitna ng bilog ay dahan-dahang nanginginig na tila may buhay sa ilalim nito. Mula sa siwang ng bato, may lumalabas na malabong asul na ilaw, parang isang hininga sa ilalim ng tubig. Dahan-dahang lumapit si Sandoval. Sa ibabaw ng bato, ang malaking simbolo ay mas malalim na nakaukit kaysa dati. At sa ilalim nito, may nakasulat sa sinaunang wika na isinalin ng isa sa kanyang mga tauhan, ang huling pangako ay tutuparin bago matulog ang dagat. Biglang umihip ng malakas ang hangin. Ang mga alon ay biglang tumaas hanggang dibdib. Agad na namatay ang kanilang mga sulo. Narinig na lang ang sigaw ni Sandoval atras. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking alon ang humampas sa baybayin, nilamon ang lahat sa kadiliman. Kinaumagahan, sa dalampasigan ng Agos Dilim, muling may natuklasan ang mga nagbabantay. Isang upuang kahoy na may asul na jacket. Sa buhangin, nakasulat, ang ika-4 ay tinawag na. At sa ilalim nito, isang maliit na marka na nagpatigil sa dugo ng lahat, Jose de la Cruz. Walang nakakaalam kung paano napunta roon ang pangalan niya. Patay na si Joy, nailibing na. Ngunit ang tinta ng sulat ay basa pa, na tila kagabi lang isinulat. Ang San Mateo ay tuluyan ng nabalot ng lagim. Ang mga baybayin ay isinara. Nagdarasal ang mga tao tuwing gabi, ngunit ang dagat ay patuloy lang sa paghampas, payapa sa ibabaw, nagtatago ng isang bagay na hindi pa tapos. Sa di kalayuan, sa likod ng manipis na hamog, may anino ng isang taong nakatayo sa ibabaw ng bato, nakatingin sa kalupaan. Hindi malinaw kung sino, ngunit ang kanyang balikat ay walang damit, at sa kanyang dibdib, kumikinang ang simbolo ng bilog na may krus at tuldok sa gitna. 3 araw matapos ang malaking alon sa Isla Hukay, naging kakaiba ang panahon sa San Mateo. Ang langit ay patuloy na madilim. Kahit dapat ay tag-araw, ang alon ay pabago-bago at ang hangin ay may dalang amoy lansa, tulad ng dugo. Pinili ng mga mangingisda na itabi ang kanilang mga bangka. Nawala ang mga ibon sa karagatan. Tila buhay ang dagat na may inoobserbahan. Si Colonel Mateo Sandoval ay idineklarang nawawala,
kasama ang kanyang 2 tauhan. Natagpuan ng search team ang kanilang bangka na wasak sa pagitan ng mga bato, ngunit ang kanilang mga katawan ay hindi kailanman nakita. Sa ibabaw ng isang bato, may nagsulat gamit ang putik, 4 na ang kinuha. Isa ang tumatanggi. Ang pangungusap na iyon ay naging isang bagong misteryo. Sino ang isang tumatanggi? Ang imbestigasyon ay kinuha na ng isang joint task force. Ngunit kakaiba, bawat diver na sumubok lumusong malapit sa Isla Hucae ay nag-ulat ng parehong karanasan. Ang kanilang kompas ay umiikot ng walang direksyon, napuputol ang komunikasyon, at may mga nagsasabing nakakarinig sila ng bulong sa ilalim ng tubig. Isang diver pa nga ang biglang sumigaw sa ibabaw, may mga mata sa ilalim, bago himatayin. Ang lugar ay tuluyan ng isinara. Ngunit bago ipatupad ang pagbabawal, ang journalist na si Marco Aguilar ay nagpa siyang bumalik ng mag-isa. May dala siyang underwater camera at maliit na drone. Sa isang recording na natagpuan sa tabi ng dagat 2 araw pagkatapos, nakita si Marco na lumalangway palapit sa ilalim. Malinaw ang kanyang boses, nakikita ko na. Ang malaking bilog. May asul na ilaw sa gitna. Teka, hindi ito bato. Parang ukit. At sa gitna, may isang bagay. Ang recording ay nagtapos sa isang malakas na kalabog ng tubig na sinundan ng tunog na parang isang mahabang paghinga mula sa ilalim. Pagkatapos, naging itim ang screen. Natagpuan ang kamera at drone na sira, at si Marco ay hindi na muling lumitaw. Nang suriin ang recording, may narinig na isang mababang boses na nagsasabi, isa pa. Hindi pa buo ang dugo ng dagat. Samantala, sa lungsod, si Ana de la Cruz ay nagpakita na ng matinding stress. Hindi na siya kumakain, hindi makatulog, at palaging nakakarinig ng tunog ng tubig. Sa tala ng police psychologist, madalas siyang gumuhit ng simbolo ng bilog na may krus sa papel nang hindi namamalayan. Isang gabi, habang nagpapalit ng bantay, biglang nawala si Ana. Huli siyang nakita sa Kikiki na dahan-dahang naglalakad papunta sa direksyon ng dagat, nakaputi at walang sapin sa paa. Tila sumusunod sa isang tawag. Ilang oras pagkatapos, may mga nag-ulat na nakakita ng isang babaeng nakatayo sa isang bato sa gitna ng dagat. Umiikot ang alon sa paligid niya, ngunit hindi siya natitinag. Nang subukang lapitan ng isang bangka, lumingon ang babae, ngumiti at basta na lang sumisid sa tubig. Kinaumagahan, sa parehong lugar, natagpuan ng pulisya ang puting sapatos ni Ana at sa tabi nito, isang metal na kwintas na may nakaukit. Ang kasunduan ay ganap na. Sa pagkawala ni Ana, ang 5 sa lahi ng mga unang lumagda ay naglaho na, eksakto sa pattern. Ang dagat ay tila bumalik sa normal, humupa ang alon at biglang gumanda ang panahon. Ngunit 1 linggo pagkatapos, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Nang mag-low tide sa dalampasigan ng Agus Dilim, natuklasan ng mga residente ang isang higanting sulat sa buhangin, halos 40 metro ang haba. Mula sa itaas, malinaw na mababasa, ang pangako ay natupad. Ang dagat ay matutulog ng 40 taon. Ang sulat ay nawala bago lumubog ang araw, tinanggay ng alon. Ngunit may isang nakakuha ng video nito mula sa isang drone, at sa gilid ng sulat, may anino ng 5 taong nakatayo, kalahati ng katawan ay nasa tubig, lahat ay nakaharap sa dagat. Isinara ng gobyerno ang lugar at idineklarang Archaeological Forbidden Zone. Ang lahat ng opisyal na dokumento ay itinago bilang isang lihim. Ngunit ang kwento ay nanatiling buhay sa mga taga-baybayin. Tinawag nila itong ikasunduan ng dagat. Tuwing kabilugan ng buwan, ang alon sa Isla Hucae ay naglalabas ng asul na liwanag. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ang hininga ng natutulog na dagat. Ngunit kapag muling lumabag ang tao, ito ay magigising. At kapag nangyari iyon, 5 tanda ang muling lilitaw, isa-isa. Ilang taon ang lumipas, sa isang basement archive, isang opisyal ang nakahanap ng isang kahon na may nakasulat, Case at negatibo 1984, unang kasunduan. Sa loob, naroon ang parehong litrato. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang itsura. Sa likod, may 6 na anino. Isang dagdag sa kanang dulo, malabo ngunit malinaw, nakasuot ng uniforme ng pulis, nakatingin sa dagat, na may mukhang walang mata. Matagal itong tinitigan ng opisyal. Sinubukan niyang isara ang kahon,
Ngunit mula sa loob, may narinig siyang bulong, parang alon, pansamantala lang ang 40 taon. Ang pangako ay laging nangangailangan ng bagong dugo. Kumurap-kurap ang ilaw. Ang tunog ng dagat ay tila nanggagaling sa malayo, kahit na nasa gitna siya ng syudad. Natigilan ng opisyal at dahan-dahang lumingon sa bintana. May tumutulong tubig mula sa salamin. Tubig alat. At sa refleksyon, nakita niya ang likod ng isang taong nakatayo sa likuran niya na may simbolo ng bilog at krus sa dibdib. Dahan-dahang pumipintig na parang buhay. Hindi pa tulog ang dagat. Naghihintay lang ito hanggang sa makalimutan muli ng tao ang kanyang lumang pangako. 40 taon ang lumipas. Taong 2065, ang San Mateo ay isa ng modernong lungsod sa baybayin, may mga digital na pantalan at neon lights na nagbibigay liwanag sa karagatan. Hindi na alam ng mga kabataan ang kwento ng kasunduan ng dagat. Ang dalampasigan ng Agus Dilim, na dating ipinagbawal, ay binuksan muli bilang isang eksklusibong destinasyon na tinawag na Blue Horizon Bay. Isang marangyang hotel ang itinayo sa mismong lugar na dating itinuturing na sagrado. Ngunit sa likod ng kislap, ang dagat ay nanatiling pareho, tahimik, malalim, at may itinatagong hindi kailanman tuluyang umalis. Sa gabi ng grand opening, isang malaking pagdiriwang ang ginanap sa tabi ng dagat. Naroon ang mga opisyal, kasama ang bagong hepe ng pulisya, isang binatang nagngangalang Commissioner Rafael Sandoval, apo ni Colonel Mateo Sandoval na nawala sa Isla Hukay 4 na dekada na ang nakalipas. Nakatayo siya sa entablado, nakangiti. 40 taon na ang nakalipas, binalot ng misteryo ang lugar na ito, sabi niya. Ngayon, bubuksan natin ang isang bagong kabanata para sa pag-unlad. Naghiyawan ang mga tao, sumabog ang mga fireworks. Walang nakapansin na ang tubig sa baybayin ay unti-unting tumataas, mas mabilis kaysa karaniwan. Alas negatibo 1:00 oras 45 minuto ng gabi, isang teknisyan ang biglang nag-ulat na may nakikita siya sa tubig, 5 anino ng tao na nakatayo sa ilalim ng dagat. Inakala niyang refleksyon lang ito ng ilaw. Ngunit nang patayin niya ang spotlight, naroon pa rin ang mga anino, nakaharap sa kalupaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at sa kamera, isa sa mga anino ay tumingin diretso sa kanya, may mga matang itim at walang laman at may sugat na bilog sa dibdib. Isang segundo lang itong lumitaw bago biglang namatay ang kanyang cellphone. Samantala, sa entablado, habang nagsasalita si Rafael, biglang nagbago ang palabas sa malaking screen sa likod niya. Lumabas ang isang luma at itim at puting video, 5 lalaki sa tabi ng dagat na may simbolo sa dibdib. Lumapit ang kamera at sa kanang dulo, lumitaw ang ika-6 na tao, nakasuot ng lumang uniforme ng pulis. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Mula sa mga speaker, narinig ang isang mababang boses, ang pangako ay natapos, ngunit ang dugo ng dagat ay hindi natutuyo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang alon ay biglang tumaas, hinampas ang mga pader, at tinanggay ang ilang manonood. Nagsigawan ang mga tao, ngunit ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo. Si Rafi ay natigilan sa entablado, nakatingin sa dagat na ngayon ay kumikinang ng asul. Mula sa gitna ng alon, lumitaw ang isang malaking bato, at sa ibabaw nito, nakaukit ang simbolo ng bilog na may krus. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong ukit sa ilalim, ang huling lahi, dugong pantapos sa pangako. Hindi na nakakilo si Rafi. Isang malaking alon ang dumating at tinanggay ang buong entablado, kasama siya. Ang live camera ay naisa-broadcast ang mga huling segundong iyon bago tuluyang maputol ang signal. Kinaumagahan, wasak ang baybayin ng San Mateo. Maraming nasugatan, ilan ang nawawala. Ngunit ang katawan ni Rafael Sandoval ay hindi kailanman natagpuan. Tanging ang kanyang uniforme ang natagpuan sa isang bato, na may sariwang ukit ng simbolo sa dibdib. Sa buhangin sa ilalim nito, may nakasulat, ang dagat ay payapa na muli. Ang pangako ay natubos na. Ilang buwan ang lumipas, isinara ng gobyerno ang Blue Horizon Bay. Lahat ng recording ng gabing iyon ay itinago at idineklarang i-classified. Ngunit sabi ng ilang residente, may naririnig pa rin silang mga kakaibang tunog mula sa dagat tuwing Biyernes ng gabi. Sabi ng mga matatandang mangingisda, kapag low tide, makikita ang 5 batong nakatayo, at sa ibabaw ng bawat isa, may anino ng isang taong nakatingin sa kalupaan.
Sa gitna nila, may ika-6 na bato, walang laman. Ngunit sa bawat hampas ng alon, ang ibabaw nito ay nanginginig na tila humihinga. 40 taon mula ngayon, marahil ay may makakalimot na naman sa kwentong ito. Marahil ay bubuksan muli ang baybayin, at ang dagat, gaya ng dati, ay maghihintay, tahimik, matyaga, na may mga matang hindi nakikita mula sa kalaliman. Dahil ang dagat ay hindi nakakalimot. Naghihintay lang ito na muling labagin ng tao ang pangako. At kapag nangyari iyon muli, ang tanda ay lilitaw, isang bilog, isang krus, isang tuldok sa gitna. Ang lumang simbolo ng isang kasunduang hindi mabubura ng panahon. Darating ang alon,